Magandang hapon po. Patong-patong na paglabag sa batas trapiko ang ginawa ng isang driver sa Antipolo, Rizal. Pinakasa na nga ang nabanggang pedestrian, lasing pa umano siya habang nagmamaneho. Ang driver na napag-alamang empleyado pa man din ng LTO, nasukol ng isang pulis na off-duty. Tunghaya na maaksyong pagtugi sa pagtutok ni Jonathan Andal, exclusive. Dahang-dahang tumatawid sa pedestrian lane ang magkakatrabahong ito sa sumulong highway sa Antipolo, Rizal nitong Biyernes ng gabi. Pagdating sa kabilang kalsada kung saan nakaparada ang sasakyan nila pauwi, inararo sila ng isang kotse. Kita sa dashcam ang paghandusay ng mga sinagasaan. Ang may-ari ng dashcam na nakakita sa hit and run, isang pulis na hindi naka-duty. Dito na nagsimula ang paghabol ng pulis sa nakabangga na nag-overtake, nag-counterflow at nag-beating the red light. Pati pulis na humarang na mismo sa kalsada, tila babanggain pa. Umabot ng 10 minuto ang habulan bago na corner at napatigil ang driver. Inaresto siya mismo ng humabol na off-duty na pulis. Nagpakilala akong pulis. Sabi ko, may nabangga ka ron sa sumulong highway, kaya na pakitang hinahabol, huminto ka na. At then sinabi sa akin, tatabi na po ako. And then nilapitan ko siya. Sabi ko, sugang kilos na masama. Nakakulong ang driver sa presinto ng Antipolo Police sa Kogyo. Tumanggi siyang magbigay ng pahayag. Sabi ng umarestong pulis, umamin ang driver na nakainom siya. Pero Ayon sa kanya, hindi niya alam na meron siyang nabangga. Tapos nung tinanong ko rin siya, kung nakainom siya, inamin niya nakainom siya. Tinanong ko kung saan siya nag-inom, somewhere in Quezon City. Nasabi niya sa akin. ang driver empleyado pala ng LTO o Land Transportation Office. Pinasisibak na siya sa serbisyo ng hepe ng LTO na si Assistant Secretary Marcus Lacanilaw. Pinakakansela rin niya ng habang buhay ang driver's license nito. Kasi LTO ka na empleyado eh. Alam mo yung dapat na hindi ginagawa. Ang lakas ng loob nitong taong ito na magmaneho ng lasing tapos mang-hit and run pa. So wala akong pakialam kung ano ang maging ano niyan. Hindi dapat tinotolerate yung ganyan. Kung kaya nating gawin yan sa manghuli sa ibang tao, mas kaya namin hulihin yung mga tao namin. Sa lakas ng pagkahabangga, nayupi na tong hood ng kotse na empleyado ng LTO. Ang sabi po ng isa sa mga biktima na kausap natin, desidido siyang magsampa ng kaso laban sa driver na maharap po sa reklamong reckless imprudence resulting in physical injury at abandonment of one's own victim. Nakalabas na ng ospital ang dalawang babaeng nasagasaan, nabugbog at nagkasugat-sugat ang katawan nila. Pagkabangga niya sa akin, kitang-kita ko pa tumigil siya ng kaunti. Saka siya dumire-diretso na. So paano hindi niya alam? Government employee pala siya. LTO pa ha. Na dapat alam yung rules dun sa kalsada. Jonathan Andal, nakatutok, 24 oras. Isang buwan bago ang unang parliamentary elections sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Tinambangan ang convoy ng Interim Chief Minister ng rehiyon. Nakatutok si Efren Mamak ng GMA Regional TV. Tagdad na mga bala ang sasakyang ito na kasama sa convoy ni Bangsamoro Interim Chief Minister Abdul Raup Makakuwa. Tinambangan sila sa Barangay Bito, Datu Udin Sinsuat, Maguindanao del Norte, Sabado ng hapon. Ayon sa 6th Infantry Division ng Philippine Army, dumalo si Makakuwa sa pagtitipo ng Bangsamoro Federalist Party sa Kabuntalan, Maguindanao del Norte kung saan siya nanumpa bilang party president at chairman. Nang pauwi sila sa Cotabato City, tinambangan sila ng armadong grupo. Ligtas si Chief Minister Makakuwa at ang iba pang mga sakay. Patuloy ang pagtugi sa mga namaril at inaalam pa rin ang motibo. Hindi lang natin masabi pa kung ito ba ay related sa election period or may iba pang motive. But as of this time, our counterparts sa Philippine National Police is conducting a thorough investigation to ascertain the circumstances behind the incident. Sabi ni Chief Minister Makakuwa sa isang pahayag, nalulungkot siya sa dinanas na pananambang. Pero anya, hindi ito magiging hadlang para makamtan ang democratic progress at hindi nito mapapahina ang Bangsamoro parliamentary elections. Kinondena ni Pangulong Bongbong Marcos ang insidente at inatasan ng mga otoridad na paigtingin ang seguridad sa Bangsamoro at malalimang imbestigahan ang pananambang para mapanagot ang mga nasa likod nito. Si Lanao del Sur 1st District Representative Zia Alonto Adyong nanawagan ng mabilis at kompletong investigasyon para mapanagot ang nasa likod ng ambush. Iniutos din ng COMELEC ang agarang pagtukoy sa mga nasa likod ng pananambang.
Sa September 14 nakatakda ang unang parliamentary election sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Mula sa GMA Regional TV, Efren Mamak, nakatutok 24 oras. Mga kapuso, ihanda ang bulsa sa electric bill ngayong buwan. Kasama po kasi riyan ang pagtaas ng transmission charge ayon sa National Grid Corporation of the Philippines. Nakatutok si JP Soriano. Tumaas ng 22.22% ang transmission charge sa electricity bills ngayong Agosto. Mula sa 1 peso at 43 centavos per kilowatt hour, magiging 1 peso and 75 centavos per kilowatt hour ang singil. Ayon sa National Grid Corporation of the Philippines o NGCP, pangunahing dahilan nito ang pagtaas ng ancillary services o AS rates. Ito yung bayad sa reserbang kuryente mula sa power generators na ginagamit upang mapanatiling stable ang grid kapag may imbalance sa supply at demand. Paglilinaw ng NGCP, hindi nila kinikita ang ancillary service charges at napupuntaan nila sa power generators at reserve market providers. Mahigit 30% yung tinaas nung ancillary service rates. Very, very small percentage siya dun sa binabayaran ng consumers. Ang dagdag singil, katumbas ng mahigit 60 piso para sa mga household na kumukonsumo ng 200 kilowatt-hour kada buwan. Nauna nang sinabi ng Meralco na na-offset na nila ang pagtaas ng ilang charges dahil sa ERC-approved refund. Kaya sa kabuuan, bumaba pa ng bahagya ang Meralco rate ngayong Agosto. Kung kailan naman tumaas yung kilowatts, bumaba naman yung kuryente namin. JP Soriano, nakatutok 24 oras. Hindi lang nitong nagdaang habagat, isang buwan na palang iniinda ng mga taga Macabebe, Pampanga ang baha na namamaho na at kulay lumot pa. Perwisyo po ito para sa mga residenteng dinidiskartehan na lang ang mabuhay sa gitna ng baha. Ang araw-araw nilang sitwasyon alamin sa live na pagtutok ni Bea Pinlac. Bea? Pia, maghapong pabugso-bugso ang buhos ng ulan dito sa Macabebe, Pampanga. Pero sabi ng mga residente, umaraw man o umulan, matagal na nilang problema ang matinding pagbaha. Aakalain mong itinayo sa gitna ng dagat ang bahay ng senior citizen na si Florita sa Barangay San Roque, Macabebe, Pampanga. Halos isang buwan na nilang problema ang kulay lumot na tubig. Bukod sa kanilang sala, pati mga kama nila, lubog sa tubig. Ngayon, nakikitira sila sa kabilang bahay na may ikalawang palapag. Wala kang magawa. Ganyan, di ba? Siguro, matatapos din to, di ba? Nababad na rin sa baha ang unang palapag ng bahay ni Marvin. Gumawa na siya ng tulay na diretso sa second floor. At least hindi na yung katulad dito. Kasi pag diyan ka dumaan, pati yung lahat ng amoy niyan, nasa iyo na rin eh. Medyo mahirap. Wala na, talagang pasira na yan. Pabigay na yan. Pero nadadaanan pa yan. Kung hindi lulusong sa lagpas tuhod na baha, dumidiskarte na ang mga residente para makalabas-masok ng barangay. May gumagamit ng inflatable bed, sumasakay ng bangka, o pinataasan na ang mga tricycle. Malaking tubig eh. Walang hanap buhay kung hindi tataas. Pag hindi na kaya, wala na. Bangka na. Paralisado rin ang mga negosyo. Apektado lahat. Lahat ng may nagtatrabaho, walang income. Kung hindi ka gagawa ng sariling diskarte, hindi mo naman pwedeng pabayaan yung pamilya. Ayon sa Macabebe LGU, ito na ang pinakamataas na bahang naranasan nila ngayong taon. May mga barangay na talagang hindi na nasisilayan ng mga kalsada. Geographically, kami yung nasa baba ng Pampanga River. So kahit tumigil na yung ulan, yung tubig galing sa upstream, continuous yung pagbaba nun. Yung town namin is affected ng land subsidence. Year on year, bumaba yung lupa namin. So yung tubig, yung tubig talaga is nag-i-stay na sa amin. Hindi na siya nawawala. Yung mga river system namin, silted din dahil sa pagputok ng pinatubo before, which is until now yung lahar, bumababa pa rin po sa amin. Nakikipag-ugnayan na ang Macabebe LGU sa private sector at DPWH para sa dredging ng bahagi ng Pampanga River.
Pero humihingi rin sila ng tulong sa national government. Sana magkaroon ng comprehensive study sa yung pagbaba ng lupa at saka yung management ng tubig upstream para hindi kami ganong affected sa baba. Kasi ever since ma'am, annually, naging part na ng buhay namin yung bahay. But ngayon, mas lumalala ngayon. Bagamat ito na ang kinalakhan ng mga residente, hindi nila hangad na ipamana sa mga anak at apo nila ang pamumuhay sa baha. Nag-invest sila ng mga for the future ng mga anak nila sa ibang lugar na hindi na dito sa mga bebe. Pero gusto pa rin namin dito. Ang national dapat silang gumawa ng paraan, no, para magkaroon ng ng labasan yung tubig. Yung forever solution, hindi kasi pwede yung tambak lang ng tambak sa daan, tambak. So kawawa din yung mga may bahay. Pero ang iba, tila nawalan na ng pag-asa. Yung mga ibang nasa gobyerno naman natin, silang nagpapayaman. Yung mga taong naghihirap, wala, basta ang bulsa nila. Kurakot, yun, ewan ko. Hindi na ata maayos yung natin. Ganyan na talaga. Pia, may alok naman na libreng sakay ang Makabebe LGU para sa kanilang mga residente. Yung mga ganitong pag-ulan, Pia, bagamat pabugso-bugso at mahina hanggang sa katamtaman, ay dagdag pangambayan sa mga residente na baka matagalan pa bago tuluyang humupa o mabawasan man lang ang pagbaha sa kanilang lugar. Yan ang latest mula rito sa Makabebe, Pampanga. Balik sa'yo, Pia. Maraming salamat, Bea Pinlac.